Samantala, kaugnay po sa pagtaas ng presyo ng manok at itlog, ngayong balik eskwela pa rin naman, ay kausapin po natin si United Broiler Raiders Association Chairman Emeritus at Philippine Egg Board Association Chairman Gregorio San Diego Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa inyo, Connie, at magandang umaga din sa iyong mga taga-subaybay. Opo, ano ang dahilan ng pagmamahal po ng presyo ng manok at itlog sa ilang pamilihan? Naku, Connie, magulo na yung aming industriya ngayon. Parang nahahawa na sa gulo ng sinabi. Maraming bagay eh. Una sa lahat, yung kalidad ng mga sisiw na nabibili namin, hindi pare-pareho. Pagkatapos, sa panahon na ito na mahirap mag-alaga ng manok, lalong nagkakaproblema kami. Ang nagiging end result, nadidelay kami ng pagbenta ng manok. Halimbawa, dati-dati, 34 days, may bebenta na namin yung manok. Nadadagdagan na 1 linggo yung alaga kasi mahirap magpalaki. So, okay. Kaya ngayon, Connie, ang presyo namin parang record high sa farm. 150 pesos per kilo ng live na broiler. Pero para sa kaalaman mo, ngayon taga-subaybay, nung 2 buwan na nakakaraan, bumaba ito hanggang 75 pesos bawat kilo. Kaya sabi ko, ang gulo na ng aming industriya. At ang nakakalungkot yan, yung pagbaba ng presyo namin sa mga farm namin, hindi naman gaano nararamdaman ng mga bibigay. Halos hindi nagbabago sa retail yung presyo. Ganyan din ang nangyayari sa itlog. Nung 1 buwan, ang medium na itlog, bumaba hanggang may mga farm na nagbebenta below 4 pesos ang medium. Sa ngayon, nakakabawi na yung mahirap ding mag-alaga ng paitlog yung manok dahil di sa panahon, pagka mainit, pupunti hindi itlog na manok. So ngayon, 6.25 ang average ng medium dito sa Luzon, mas mataas sa Visayas, na 7.55, at sa Mindanao, 6.50. So medyo mataas nga lang. Pagka nakita mo, malayo doon sa binibenta sa retail. Di ba nakocover nyo naman kada umaga yan eh. Yes, sir. At ang sinasabi ko rin, Tony, noong ko pa nasasabi kay Iga, nung na-interview ako last week, sabi ko nga, ang hindi din maganda, yung mga, dahil sa mga kino-cover yung mga palengke, nakalagay lang yung presyo, hindi nakalagay yung size. Ang daming size ng itlog, 8 ang size. Yes po. Kaya po pwedeng maloko ang bumibili. Hindi naman maloko, kundi hindi sila nagagabayan kung yung presyo nila, anong size yung binabayaran nila. Okay. Pero paano ho aayusin ito? Sabi nyo nga, magulong industriya nyo ngayon, pero hindi naman ho laging ganyan siguro, ano? Nag-umpisa yan, Connie, nung dumami yung ini-import natin manok. At sa ngayon, hindi lang manok ang ini-import natin, hindi lang karne na manok, pati yung hatching egg na pinipisa para mag-isisiw, ini-import na rin natin. Kaya ang epekto sa amin, sa aming mga nag-aalaga ng local chicken, parang sugal na yung hanapbuhay namin. Mag-aalaga kami, hindi namin alam kung pagka binenta na namin yung manok, kung kikita kami. At isa din sa nagpapagulo ko, lahating ko na mahaba ito. Sige po, go ahead. Sige po. Malaki din ang epekto sa amin ng mga nagiging desisyon ng local government. May overregulated na nung 1 linggo, nung Miyerkules, kapag meeting sa amin yung mga membro namin sa Bulacan at naghihingi ng tulong kasi gustong ipasara na ng local government yung mga poultry nila. At binigyan na lang sila ng taning hanggang Disyembre. Dapat wala na sila doon pagdating nitong Disyembre. Okay. So, yun ang problema. So, ang industriya niyo ho ngayon ba, masasabi nating nanganganib na may mga malulugi, magsara, at lalo hong magkaroon kaya ng effect ito sa supply, lalo na ho, sinasabi sa ganitong panahon talagang yung presyo ho ng itlog ito mataas dahil na rin ho sa matumal ho yung mga pangingitlog ng mga manok. Medyo tumataas. Kaya lang, ibig sabihin, hindi na i-reflect yung presyo namin sa mga farm doon sa retail. Yun ang sinasabi namin. In fact, meeting nga namin si Secretary kahapon, Secretary Laurel ng PA,
inaano namin na magkatulungan kasi nga mahirap din naman yun na hindi nila kagagawa, sila ang nasisisi. Aha. Sa mukha nito, nung ang talagang nanganganib dito ko yung mga small and medium na may mga nagsasara na talaga at ang problema namin, yung mga anak namin, ayaw nang manahin yung aming hanap buhay. Oh, okay. Kasi may edad na ako, yung aming henerasyon, matyaga kahit ka malugi, sasabihin namin, talagang ganyan na hanap buhay natin. Magkaalaga pa rin tayo. Pero yung mga anak namin, mga Ayaw na. millennials, hindi na matyaga. Nagpapakahirap kayo dyan, hindi naman kayo kumikita. Okay. So, yun ang Sige mas po. nakakalungkot. Mawawalan na, mauubusan tayo ng farmers sa Pilipino. Sana ho, Hindi naman, maayos. hindi naman Oo. ko ni mawawala yung layer, yung mga itlog at saka yung manok kasi malalaking kumpanya ngayon yung pumapalit doon sa maliliit Yung I mga see. dayong kumpanya rin. Okay. oo. Naku, marami pong Yun ang salamat. sitwasyon. Nakakalungkot man yung mga naging experience po ninyo, pero kami ho ay nagdarasal na sana maayos ang naging sistema at ito hong mga nabanggit yung problema. Thank you very much. Yan po naman si... Salamat. Maraming salamat din, Connie, at nabigyan mo ako pagkakataon para Opo. maipaliwanag sa mga kababayan natin kung ano nangyayari sa aming industriya. Thank you, At para sir. maintindihan din nila na hindi kami ang pinanggagalingan ng lahat ng problema. Opo. Yan po naman si UBRA Chairman Emeritus at Philippine Egg Board Association Chairman Gregorio San Diego Jr.